Okay, let me share my income sa negosyong condo hotel. So I'm sharing you right now is my Smobo account. Okay, so what is Smobo? As you can see, this is, you can log in it via Google. Log in smobo.com. Yan. So, dito, this is a software na kung saan dito mo makikita yung revenue ng unit ninyo. And just to give you an update, this is my name and this is my Smobo account. This is for just one unit alone. Alright. Okay, so we can check dito sa statistics na yan kung kumikita ba ang unit. So, okay, let's try, no, kung from up to this month of October, okay. So, meron tayong 145 nights na nabook na from May to October this month. 484,334.18. So, if we could get the average of it, so meron tayong roughly nasa 3,340 kada araw per night, no? Okay, so kung titingnan natin siya in a monthly basis, I'm only referring for one unit. Ayan, so ito nakikita ninyong income ay sa isang unit lang po ito. Right. So, from, okay, let's say July, kinita ng unit ay 79,285 for 26 nights. 84% ang ating occupancy rate or booking rate. Pagdating ng August, tingnan natin ang income ng August. Okay. Noong August, ang kinita niya ay 96,861. Alright, the same din siya ng July, 26 nights, 84% ang occupancy rate. Pero magtataka ka, bakit kanina ay 70 plus lang? Ito ay 96,000. So, ito yung advantage na may property management na mag-handle ng property ninyo dahil kaya niyang laruin yung rates, kung depende sa demand within the area. At depende kasi ang rate pag holiday and weekend. So, tingnan natin yung last month, September. Okay. Noong September, dahil sa sinabi ko, di araw-araw ang Pasko, no? So, 65,000. Hindi na masama. 569 yung kinita natin for the month of September for just one unit. So, but still, 65,000 ay malaki pa rin. If you could compare, kung parerentahan mo siya ng naka-fix na 30,000 kada buwan. So, yeah, may 65,000 ka pa rin, 83% ang occupancy rate. Alright? And of course, ito, papasilip ko lang yung performance ni Airbnb last month, September. So, ang kinita ng isang unit ko ay 53,659. Ayan. So, dito, this is my account. Ayan. So, kaya, kung makikita ninyo, ayan, I'm the super host already na. So, that's it. I'm just only sharing my income sa inyo to give you inspiration na huwag kayong matakot simulan yung ganitong klaseng negosyo dahil talagang kumikita dito. It is really happening na ang income ay ganitong kalaki kada buwan. So, hindi man araw-araw Pasko, bumaba ka man sa 65,000, maging 50,000 man yan, still income pa rin po siya. Yan. And I've been doing this since 2019. Ayan. So, that's all lang. Na-share ko lang. Thank you. Ng araw po sa inyo, ayan. Pinakita ko lamang po yung kagandahan po ng negosyong ito.
At yung mga unit o yung mga properties ng mga condo, yung mga kumukuha ng condo unit po sa Bistalan ay pinapasok po yon sa may property management. Ito po yung DICE. At yung DICE po ay siya po yung nagmamanage ng unit mo sa market. Pinapasok po yan. At sila po ang nagpe-flex sa buong mundo. At makita natin doon yung ilang nights lang ay talagang napakaganda at napaka-interesting po, lalo na po sa mga OFW na gusto ring sooner or later ay mag-for good na at doon na lamang sa Pilipinas. So, alam natin lahat po tayo, no? Hindi naman talaga tayo permanente dito sa ibang bansa. At gusto natin kumita na rin kahit nasa Pilipinas tayo. Ang maganda dito sa property na to o dito po sa Airbnb business ay hassle-free kasi meron pong property management mag-aasikaso. Siya po ang magpe-flex, siya po ang aayos, siya po ang lahat ng gagawin sa unit mo. Ikaw ang unit owner, tapos sila po ang magtatrabaho para sa inyo. So, isang sample po yung kinikita o isa pong sample ay isang unit ng aming manager. Manager po namin yung account yun sa Smubo. Isang unit pa lamang po ay, sabi nga niya, hindi naman araw-araw Pasko pero kumita siya ng 65,000 no, sa loob ng isang buwan. So, mostly kumikita siya, rough niya, kumikita siya ng 90, 100,000 sa isang buwan. So, siguro kahit sinong tao, tanungin mo, talagang gusto niya ang kitaan. Gusto niya ang kumita. Siyempre, wala naman tao ang ayaw kumita. Pero, siyempre, kailangan mo rin mag-invest. So, pagpapasok ka sa negosyo, siyempre, kailangan mo mag-invest. Kailangan mo munang tapusin o kunin ang 10% para ma-turn over sa iyo ang unit. So, hindi po masyadong mabigat dahil hindi mo naman ika-cash. No? Wala namang, kung wala kang kakayanan na magbayad ng cash, so, pwede naman pong hulugan. Ito yung 36 month, 3 years lang para ma-reach mo yung 10% at maipasok na sa Airbnb business. So, guys, sana yung mga nagdadalawang isip pa para kumuha ng itong number 1 trending sa market, itong Airbnb. Kasi lahat po ng tao, di ba? Buong mundo pumupunta sa Pilipinas. Ilan po yung sa tourism po natin ang dami. Ang mga Chinese pumupunta sa bansa natin, sa Japan. So asan po sila titira? Hindi naman pwede silang tumira sa mga bahay. Hindi naman pwedeng gawing Airbnb ang yung mga bahay. Usually mga condo unit po ang kinukuha nila diyan. At isa sa mga unit mo ang ipiplex ng property management, ipiplex nila yan. At sila na rin ang maglalaro ng presyo kasi depende yan sa, alam mo yun, yung, di ba, may mga peak season, sila ang maglalaro para makuha yung unit mo. So, ang kailangan mo lang, siyempre, of course, maglabas ka ng 10%. So, kung wala po kayong cash na 10%, pwede nyo na po siyang hulug-hulugan, hanggang sa ma-reach nyo yung 36 month at maluwag sa bulsa nyo. At after nang makuha nyo ng 10% at may pasok na yung unit ninyo na kinikita, doon na rin kukunin yung bayad doon sa banking and finance. So, napaka-gaang po ito sa inyo. At sa lalo na sa mga OFW na gusto na rin mag-for good, gusto na rin sa Pilipinas na lang, siyempre kailangan po ninyong magsikap at mabuo ang 36 month. At kung willing po kayo, ay sabihin nyo lang, i-PM nyo lang po ako at ang aking Gmail, andyan po, i-PM nyo lang po ako para pag-usapan ng aming Vice President for Sales si MJA at ang aming Country Manager na si Berenice Sol Celades. So guys, PM nyo lang ako at huwag kayong mahihiyang magtanong, magsabi ng details dahil dito lang ako 24/7. Kahit tulog ako, katukin nyo lang ako, gigising ako para sa market na to. So guys, maraming salamat. Sana po ay na-encourage kayo dito po sa presentation na ipinakita na totoo talaga to, hindi to drawing, kung paano kumikita ang isang unit ng aming manager na si MJA. God bless and take care.